So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, year-end review ulit natin ng isa sa pinaka-affordable na smartphone, around 2 to 3,000 pesos, which is the Xiaomi Redmi A3X. Ito na kaya magandang smartphone para sa'yo. Tara, pag-usapan natin. So ayan, na-review and unbox, game test na natin ng Xiaomi Redmi A3X, and this time, since payday sale at matik marami pa rin naghanap ng smartphone na pwedeng bilhin, ito na maganda ring i-recommend sa inyo under 3,000 pesos, which is a Xiaomi Redmi A3X. So ito isang pinaka-affordable na smartphone na pwede ma-offer ni Xiaomi beside doon sa Xiaomi Redmi A5. Ito mga ka-J-Vlog, sa official store ni Xiaomi dito sa online na sa View Products. Again, dito lang kayo bibili sa ating online shop or dito sa ating View Products official store po ni Xiaomi, yung link na yan. Nasa 2,800 pesos lang po yung 64GB of internal storage nito. 3GB 64, 2.8 lang. Ito pa magandang balita. Pag clinic nyo to, baka meron pa kayo special voucher na makukuha dyan. Baka makuha nyo lang to ng 2.5. So, bukod doon sa sale prices sa online, may additional discount pa kayo dahil dito nyo binili sa ating product link. Baka makuha nyo lang ng 2.5 Xiaomi Redmi A3X. So, napakamurang smartphone na pwedeng pang regalo, pwedeng pang secondary smartphone, pwedeng navigating tool, 'di ba? So, kumbaga magiging bestseller din itong smartphone na to kasi ang ganda nung deal, tapos mura lang siya. Pero syempre dito sa ating full review, bibigay ko sa inyo honest opinion ko when it comes to smartphone na to, kung sulit nga ba talaga siya purchase, kung kanino bang consumer siya perfect gamitin, 'di ba? So again, itong smartphone na to ay na-release nung mid-2025. And syempre mga iba is, pwede pa ba to? Okay ba to consider going 2026? Ito na ba yung magandang pang regalo? Since ang dami po kasi talaga, to be honest, na nagsisilabasang smartphone na sobrang mura. Iba-ibang brand, Infinix, Tecno, Itel, di ba? Around 2 to 3,000 pesos. Pwede na kayo makabili. Noong time ng 2021, 2020, wala kayong mabibiling smartphone na ganitong kamura na merong mga okay na specifications, di ba? So, again, mamaya magpapakita ulit ako ng mga photo samples din nitong Xiaomi Redmi A3X. So, ang maganda una dito sa A3X na for me, ito yung isang naging interested ako, yung screen size. Malaki kasi screen size nito, 6.71 inches. Although notch siya, consider ko ng notch kasi karamihan naman ng mga smartphones sa ganitong presyohan, naka-notch display naman sila. Malaking screen size, all goods, HD plus 720p, tapos naka 9Hz screen refresh rate. For me, to be honest, when it comes sa screen niya, yan naman na yung pwede nyo makonsider for an affordable smartphone or a budget smartphone. Hindi na ako magre-reklamo dyan. Pagdating sa needs of brightness, not too bright, not too low, parang nasa average level yung kanyang brightness. Compare din sa mga ibang kalaban niya like the Oppo A3X, ayun talaga solid ang mga needs of brightness nun. Pero dito parang nasa average level yung screen size, ay yung screen brightness na itong device na to. So sa chipset, iba, eto na tayo ngayon magkakatalo. So itong chipset na to, rekta ko nang sasabihin na hindi po for gaming yung device na to. Yung chipset na ito ay mabagal for gaming. Siguro makakalaro kayo ng ML or mga MOBA games ito at hindi pa smooth. Okay? So ang chipset na ito is the Unisoc T603. Pero titignan nyo rin yung GPU. Ang GPU nito, yan na yung pinakayo kong marinig na GPU. The Power VR GE8322. So again, yung GPU na yan is mabagal na GPU yan for gaming. Kaya kung maglalaro kayo dito, huwag nyo nang balakin. Yun na yung sinasabi ko sa inyo, mabagal siya, lalo na for gaming. So again, tulad ng sinabi ko, okay na okay lang tong i-recommend sa mga consumers na gagamitin to for a secondary smartphone kasi murang-mura lang. Bibigay nyo sa lola nyo, sa nanay nyo, for social media lang, di ba, calls and text para makontak sila. Doon sa mga ganyang senaryo, perfect i-recommend itong Xiaomi Redmi A3X. Pero ayan nga, pwede yan sa kanila, Candy Crush, Angry Birds, yan, kayang-kaya na itong smartphone na to. Pero mga COD ganyan magiging mahirap. Pero siguro ML, nakapaglaro naman ako ng ML or Hawk dito, okay naman, pero may mga frame drops kahit na sa lowest settings tayo, okay? So sinasabi ko na dito sa video na to, hindi po smooth for gaming ang Xiaomi Redmi A3X, okay? Next is yung kanyang camera. Camera specs wise, syempre 8 and 5
8 megapixel rear, 5 megapixel front. Alam mo na, very normal na yan for its price. At hindi na rin tayo magreklamo kung ano ma-offer niya na camera specifications dahil sobrang mura rin naman na ito smartphone na to. Pero when it comes sa camera quality, it can give justice naman for its price. Next mga ka-J-Vlog, yung kanyang RAM at ROM. Ito na magiging skeptically iba sa RAM at ROM. Lods, ano ba? 3GB64? Pwede pa ba yan going 2026? Again, kung bibili kayo ng smartphone, always look kung magkano nyo lang sila nabili. Kung bibili nyo to ng 5,000 tapos 3GB64, eh talagang hindi po talaga pwede yan. Pero kung nabili nyo lang ng 2,500 to 3,000 pesos, 3GB64, syempre, okay siya for its price. Pero ang tanong, kung kaya ba siyang gamitin for 2026? Again, pwede siya for mga basic tasks or mga casual things lang. Pero kung maglalaro kayo dito, hindi nga siya perfect fit going 2026, especially 3GB64. So, in 3GB64, siguro yan, pag social media lang, nag-YouTube, nagne-Netflix, calls and text, syempre, top priority. All goods naman gamitin etong Xiaomi Redmi A3X dahil expandable po ang storage nito via micro SD card. So, okay na okay po siya for that kind of scenario. Pero pag mga heavy users, definitely it's a big no-no sa smartphone na to. So, 64GB, going 2026, okay yan for casual users dahil expandable naman po ang kanilang storage. Okay? Pero 3GB of RAM, for basic tasks na lang po talaga itong smartphone na to. Ulitin ko for basic tasks na lang kasi yan na naman tayo, kahit na marami nakikita, paulit-ulit ka loads. Kaya nga inuulit-ulit ko kasi tanong kayo ng tanong sa comment section, kaya ikina-clarify lang natin dito sa ating video, okay? Yung OS nito, out of the box, Android 15. I don't know, ay Android 14. I don't know kung ma-update siya sa Android 15. So, comment down below kung na-update nyo na ba yung Oppo, yung Xiaomi Redmi A3X nyo. Pero meron din naman mga senaryo si Xiaomi na nag-update sila sa mga murang smartphone. I don't know sa mga ganitong kamura or sobrang murang smartphone nag-update sila, especially hindi to HyperOS. So, comment down below mga ka-J-Vlog kung na-update nyo na yung Xiaomi Redmi A3X sa Android 15. Pero Android 14, going 2026, syempre matagal pa rin naman yan, masasupport ng mga applications. Tapang battery tayo. For the battery, malaki naman ang battery ng A3X, 5,000 mAh. Pero ito lang talaga nakakalungkot na part is the watts. 10 watts charging rate po ito. So again, yung 10 watts for 5K mAh na terno, 1 hour 30 minutes to 2 hours full charge itong device na to. So ganun siya katagal para ma-full charge itong Xiaomi Redmi A3X. And when it comes sa charging rate nga, yan na yung hindi natin talaga dapat makonsider going 2026 kasi sobrang bagal niyan. Pero yun, syempre, for its price din naman, may kita nyo na ibang specifications nito sulit. So, parang magkakaroon lang kayo ng konting setback when it comes sa fast charging rate nito dahil hindi po siya fast charging rate. Design, kabuhang-kamuha niya yung Xiaomi Redmi A3. So, kaya nga ito yung A3X. So, I don't know kung siguro hindi siya upgrade eh. Parang newer version lang siya na, ewan ko kung may konting revamp, di ba? Pero when it comes sa design and aesthetics, very identical siya sa Xiaomi Redmi A3 na napakalaki ng camera module sa likod, pero in reality, isa lang po talaga camera na gumagana dyan. Pero design, for me, eye-catching siya, especially for the camera module. Talagang makakuha to na attention ng mga consumers dahil, ang laki naman ng camera nito. Pero in reality, pag titingnan niya ng closer, maliit lang talaga camera niyan, di ba? So, yun lang naman ang mga napansin ko dito sa Xiaomi Redmi A3X. Design and aesthetic, kung i-rate ko yan, 1 out of 10, siguro ang score ko dito nasa 7. Ganun yung score ko sa design niya. So, yun mga ka-J-Vlog, kung interested kayo bumili ng Xiaomi Redmi A3X, napakamura lang yan dito sa online. Again, iba po price niyan pag binili nyo sa mall, baka mga 4,000 plus, ganun po yan. Pero dito sa online, pwede siya makuha ng 2 to 3,000 pesos dito sa ating product link. Huwag nyo kalimutan i-click tong product link natin dahil mura at bagsak presyo lang po dyan ang Xiaomi Redmi A3X. So again, tulad ng sinabi ko sa inyo, pwede lang po ito i-recommend sa mga casual users. Pwede siya pang regalo sa mga anak nyo para makontak sila or pwede sila mag-ML lang dito. Secondary smartphone, maganda rin siya i-recommend kasi syempre, for example, ayaw nyong mabugbog yung mga mamahaling smartphone nyo, tapos gagamitin nyo lang, for example, pag naglalakad kayo, for ayaw nyong gamitin yung mga expensive smartphone nyo outdoor, kasi baka mas-snatch, di ba? Ayun, gamitin nyo yung secondary smartphone nyo dahil sobrang mura lang naman, di ba? At least may backup phone kayo na hindi mabubugbog yung flagship smartphone nyo. So, maganda siya i-recommend for that kind of scenario. Pero again, hindi ko siya mare-recommend
Pero pa hinihintay nyo hanggang mura pa tong Redmi A3X at may voucher pa. Dito na kayo bumili sa ating view.